Magandang hapon. Kami ang pang-apat na pangkat. Binubuo ni na June Saqueton, Vivian Medinas, Ria Lasco. Paulo Ricafort. at magkakaroon kami ng isang SGD ukol sa foreign aid. At nais namin lutasin ng suliranin na dapat bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagtanggap sa lahat ng uri ng foreign aid. Sige, pero bago kami magsimula, bigyan muna natin ng kahulugan kung ano nga ba talaga ang foreign aid. At ano nga ba ang foreign aid at mga uri nito? ang foreign aid, yun yung pagbigay tulong sa pamamagitan ng kapital at services ng mga tinatawag na donor countries o yung mga maunlad na bansa at yung mga international organization. Binibigay nila ito sa mga tumatagat na bansa o tinatawag nila recipient countries. Yung mga uri ng foreign aid ay military aid, technical assistance, commodity import programs at grants, at yung development goals. Meron ba kayong gusto idagdag? Sige, sino-sino ba yung nagbibigay ng foreign aid sa Pilipinas? France. At iba pa? Maliban sa bansa, sino pa yung nagbibigay ng foreign aid? Yung mga nagbibigay pa is mga tinatawag na international financial institutions o IFIs. May halimbawa nun ay yung World Bank at International Monetary Fund or IMF. So, yung mga sinabi niya, pwede natin silang i-grupo sa dalawa. Una na nga yung bilateral na bansa sa bansa at multilateral na organisasyon sa bansa. Kasi di ba, pag yung sinabi foreign aid, hindi naman sa bansa yung gano'n, di ba, pwedeng isang organisasyon sa isang bansa. Ano ba yung mga general terms and conditions bago ka makakatanggap ng foreign aid? Usually, bago ka makatanggap ng foreign aid, dapat mahirap ka. Or LDC para mas maganda. Or least developed. Meron ba bang ibang mga terms and conditions para makakuha nito? Hindi necessary na yung sa terms and conditions. Pero kapag tumanggap ka ng foreign aid, may kalakip na yun na mga tinatawag natin conditionalities o yung mga kondisyon na kailangan mo tumarin sa pagtanggap ng foreign aid. Parang kapalit ng foreign aid. Balik ng foreign aid. Meron ba kayong mga konkretong exemption o halimbawa ng ganitong proseso? Siguro isang proseso nito yung sa North Korea. Kung saan binibigyan sila ng foreign aid ng USA, pero kailangan ng North Korea i-denuclearize nila yung bansa. Sa Pilipinas naman, or sa ibang sa African pala, meron mga uri ng foreign aid na magbibigyan sila ng foreign aid ng pera sa isang bansa. Pero yung bansa nila, kailangan gastusin nila yung pera na yun doon rin sa bansa nagbibigyan sa kanila. So, ngayon, sa pag-uusap natin tungkol sa foreign aid, ano ba yung pag-uusapan natin? Tutugon ba tayo sa mga foreign aid na pautang o sa mga foreign aid na donors lang? Para sa akin siguro parang yung pagtugon natin sa mga foreign aid sa pautang, parang sa tingin ko kailangan muna natin pipilit kasi alam naman natin na hindi naman ganun kaunlad yung bansa natin pagdating sa financial na di ba? So parang pag tumanggap pa tayo ng foreign aid na pautang, baka hindi natin siya mabayaran tapos lumaki pa ng lumaki yung utang natin na magdudot na parang bumabayan ng economy. Sabi nga ni Vivian, or sa akin, okay lang naman. Kaso, pag-isipan muna. Parang pag-aaralan mo na institution kung kailangan ba talaga. Tsaka kung ano ba yung mga kapalit, kung mapapalitan ba natin yung mga ibigyan natin. So, sa pag-discuss natin, sa pagsuri natin mamaya ng foreign aid, ang pag-uusapan natin ng foreign aid, lahat ng uri siguro ng foreign aid, magkakaroon tayo ng malayang pagpalitan. Kasi sa foreign aid naman, nakikita ko base sa mga pananaw natin na kahit anong uri ito, kahit bilateral o multilateral, meron siyang mga similarities. At yun yung tutukuyin natin sa pagsuri natin kung bakit nga ba ito binibigay at sa mga epekto nito. Okay ba yun, Paolo? Sige. So, sige, punta na tayo ngayon sa pinakalaman ng ating small group discussion. Ano nga ba talaga yung mga dahilan para magbigay ng foreign aid? O kung bakit nagbibigay ng foreign aid yung mga mayayamang bansa? Like, sa pang-political na aspect. Para magka-connection yung mga ibang bansa, yung mamayang bansa, sa mga mahirap na bansa. Para magkaroon ng Diplomatic solution.
negosyo para mga Tama rin yung sinabi ni Paolo na diplomatic solution. Pero yung iba kasing bansa, ginagawa nila yung pagtulong, ito ang pagbibigay ng foreign aid sa mga mas nakababang bansa sa kanila para makita na parang meron silang power over that certain country. Parang ganun. So parang may nangyayaring pang-aabuso or taking advantage. Sige. Ano naman yung mga economical na dahilan kung bakit nagbibigay ng foreign aid yung mga mas nakakataas na bansa? Siyempre, yung pinaka-primarya talagang dahilan nila is yung magkaroon ng oportunidad para mapasok yung lokal na merkado ng mga bansa. So dito, pwede sila makapag-invest at makapagtayo ng mga negosyo sa pagbigay ng foreign aid kasi pwede nilang mapasok yung mga bansang binibigyan nila dito. maaari rin na yung foreign aid kaya nabibigay ito para sabay-sabay sila umangat in terms of sa economical na Para magkaroon ng global balance in terms of economic. Siguro isa ring dahilan kung bakit na nagbibigay ng foreign aid ay dahil parang kasi dati may napirmahan silang isang kontrata na nagsasaad na kailangan yung parang yung foreign aid na sinasabi ng bawa, yung US, magbibigay sa atin sa Philippines ng foreign aid, kailangan 0.7% yung GDP nila yung ibibigay sa atin. Bibigay sa mga... Ibigay sa mga nangangailangan ng bansa. Pero ayon sa isang pananaliksik, parang hindi sila umaabot dun sa 0.7%. Sa katunayan nga, parang yung iba, karamihan sa kanila, 0.45% lang ang nabibigay. So ano yung mga psychological o psychological na dahilan kung bakit nagbibigay ng foreign aid yung mga nakakataas? Siyempre, gusto kasi ng mga nagbibigay na bansa na makuha yung loob ng mga yung mga tumatanggap na bansa, yung mga recipient countries. So, sinasabi nga natin, di ba, na ano yung sinabi ko kanina, na pwede sila makakuha ng connection kapag nagbigay sila ng foreign aid. Kaya may kakampi sila ang guard sa gera o sa mga crisis. Kumbaga nakaka-relate ng mga diplomatic ties. So, actually, similar na rin ito dun sa pang-political na aspect. Meron pa ba kayo gusto na ano rin, para rin yung psychological, para rin yung ibang bansa na develop, ginagamit to para magkaroon ng colonial mentality, yung mga para magandang talaga tayo. Pwede naman yun. At sa positive side naman, maaari rin gamitin ito foreign aid na to para tunay na makatulong. Or minsan kasi ginagawa talaga ito ng mga nakayayamang bansa para tulungan yung isang bansa na nakaranas ng sakuna. Katulad din nangyari sa Haiti at iba pa. Sige, so ngayon alam na natin yung dahilan kung bakit nga ba ito binibigay. Suriin naman natin kung ano ba yung talaga yung mga nagiging epekto ng foreign aid. Simulan natin sa positibong epekto. Like sa aspetong politikal, paano ba nakakatulong sa pag-unlad ang foreign aid? Siyempre, di ba, sa kung sinabi niya, nag-i-invest sa atin, so tumataas din yung Nagkakaroon tayo ng pangkapital. Kaya may gusto ba kayo sa dagdag? Siyempre, kung yan din sinabi ko kanina, yun nga, nagkakaroon tayo ng connection sa mga iba't ibang samahan ng mga donor countries. Kaya, mas mapapatibay natin yung political na pagpapatibay ng politika natin sa bansa. Sige, sa economical na aspeto naman, saan nagagamit ang foreign aid para mapaunlad ang isang bansa? Sa pagtatayo ng infrastructures. Oo, kasi makikita naman natin na, di ba, meron, parang matumalan tayo dito marami tayong makikita ng mga highways or mga tulay na may nakalagay na parang project ito ng Philippines at ng isa pang partner country, Japan or something like that. Tapos parang syempre nakakatulong talaga to sa atin kasi sabihin sa economical, paano makakapunta ang isang produkto na galing sa South papunta dito sa Manila Center kung hindi dadaanan yung mga ginawa ko. So nakakatulong naman talaga. Saka yung mga tulad ng PFA na nakatulong sa depensa ng mga bansa. Taong daw. Kumbaga sa economical at political na aspeto, kumbaga sa political economy na gagamit talaga yung foreign aid. Or meron siyang mga nagagawa positibo. Pero sa psychological naman, yung
foreign aid, paano siya nakakagawa ng pagbuo ng global unity o ng mga diplomatic ties? So, tingin ko rin sa mga bansa. Kasi parang ganito yun. Parang sabi nga nila, do unto others what you want others do unto you. So parang pag tumulong na sa yung isang bansa, parang syempre, kahit di naman yung tago, parang meron ka ng utang na loob sa bansa mo. Parang pag nagkataon na sila naman yung nangangailangan, parang syempre tutulungan mo siya kahit gano'ng kaliit or kalaki yung matutulungan. So parang pag ginawa niyo yun, parang magkakaroon na talaga kayo ng unity at saka teamwork. Dagdag ko lang din na syempre kapag tumutulong yung mga ibang bansa, pinapakita doon na hindi makasarili yung mga ibang bansa na yun nga, hindi na sarili yung isip nila. At pinapakita doon na nag-aalala din sila sa ibang mga bansa sa buong parte natin. So, posible base sa sagot nyo na kapag tumulong kasi tayo ngayon, kunyari habang kayo nakakataas, pag nakakagawa ka ng safety blanket, na kapag ikaw naman yung nangailangan, alam mo na may tutulong sa ito sa Parang ganun yung nangyayari. dahil pag nag-learn ng sakuna sa isang bansa, pag yung isang bansa na sa sakuna, hindi naman yung tutulong. So, to sum up lang, yung mga positibong epekto ng foreign aid na nagtalakay natin ay ukol sa kung paano tayo nagkakaroon ng pagpupunan, kung paano tayo nagkakaroon ng better infrastructures, at kung paano nagkakaroon ng better teamwork ng mga bansa. Pero alam naman natin na yung mga bagay-bagay, meron yan laging dalawang mukha. So, merong positibo, merong negatibo. So, ano yung negatibong aspeto naman ng foreign aid in terms ng political? Nagagamit pa talaga yung foreign aid para pamunuan yung isang nakababang bansa. Oo, nagagamit talaga siya. Kasi parang pag tinulungan mo nga yung isang bansa, parang nagkakaroon ka ng power over that certain country. Parang kaya mo na sila, dahil tinulungan mo na sila, parang kaya mo na silang pagawin ito, kaya mo na kumuha ng mga resources from them. Parang, ayun nga, again, taking advantage. Siya karoon ng neo-colonialismo. Neo-colonialismo. Paano ba yung neo-colonialismo? Yun nga, sila. Ikaw, sige sa may ganda. Kasi nga, pag nag-pay ng foreign aid, tatanungin mo na ang isang bansa yun. So parang tatalo sila na may demand yung isang bansa. Kailangan nila. Kailangan nila. Parang, Kasi syempre Makakaya naman. Saka minsan, sa conditionalities mismo, nakalagay na doon na kailangan tulungan nyo kami. Oo, kahit hindi nakalagay, pero parang So, kumbaga, minsan nakalagay talaga, tapos kahit walang nakalagay, meron talagang epekto na gano'n sa political. Ikaw, ate. Dagdag ko na rin, syempre, sa political. Sa mga foreign aid kasi, is natin sa dito, parang nakapaloob dito na, kunwari, maghalimbawa na lang ako, yung bilateral aid. Isa siyang uri ng development loan. Tapos, sinasabi doon na yung mga inutang ng mga recipient countries ay mga funds sa inutang nila, kailangan nilang paggastusan yun. So, at kaya na bumili sa mga produkto ng mga donor countries. So, dito pala, nakikita natin na yung pagpamanipula sa atin ng mga international agencies o yung mga donor countries. Kasi nagsasamantalahan nila yung kahinaan natin. Meron nga isang quote na nagsabi ukol sa foreign aid na sa wikang English, he who feeds you controls you. So, kung sino kasi nagbibigay sa'yo ng pagkain, siya yung buhay sa'yo. Nangyayari naman, minsan kasi yung mga tao, natatakot sila, may nangyari na sa Africa, na yung isang bansa, natakot silang suwayin yung nagbibigay sila ng foreign aid. Kasi pag pinutol yun, mamamatay na sila. Diba? Kumbaga, nakatalo. So, sa economical naman na aspeto, libre ba talaga ang foreign aid? O meron itong mga hindi monetaryong kabayaran? Kasi natukoy na natin na meron itong monetaryong kabayaran. Meron bang hindi monetaryong kabayaran? Merong mga foreign aid na pwede sabihing libre. Katulad na lang nga yung nangyayari kung may mga kalamidad. Again, yung nangyayari sa Haiti, earthquake, sa Japan, yung tsunami. Siyempre, parang pag pinigyan mo sila ng foreign aid, alam nga namang mag-expect ka ng tulong sa kanila, medyo nagre-recover pa sila, di ba? Pero karamihan sa foreign aid talaga, yung mga parang sabihin natin mga conditionalities na kailangan natin punan.
mga patagong kabayaran. Yung patagong kabayaran na hindi tayo makakatanggi. If na, hindi tayo makakatanggi. Katulad yung nasabi nyo na rin kanina, di ba? Yung pagkuha nila ng resources natin o minsan yung pagkakaroon natin ng murang lakas paggawa. Cheap. Cheap resources. May gusto ba kayo lang Sabi mo na eh. Ay, dagdag ko na din na syempre sa foreign aid, yung ano sa foreign aid, yung minsan na kondisyon ng mga nagbibigay nito, gusto nilang pasukin yung mga government policy ng bansa natin. Kaya ang nangyayari niyan, pwede nilang makontrol kunwari para makabawi sila dun sa sa pinautang sa kanila, tataasan yung tax dun sa pagsingil ng tax sa ano nila, sa bansa nila. Kaya mas lalo mahihirapan yung mga tao. So, kumbaga nakikita natin no, na hindi lang tayo nag-focus sa political, sa economical, kundi parang political economy. Ngayon, move naman tayo sa psychological na aspeto. Ano yung kapasidad ng foreign aid na baguhin ang psychological o cultural na pananaw ng mga tumatanggap na bansa? Yan o, umabot sa time na maasa na lang tayo sa foreign. Hindi na tayo kumikilos sa bansa. Kasi naisip natin, tutulungan naman tayo. Kaya ba't pa tayo kikilos? Kung may parang kakakagawa. Kumbaga nagkakaroon ng tinatawag natin ng feeling of dependency. So, itong feeling of dependency ba ito? Tunay ba itong nangyayari o sinasabi na? Doon na nangyayari. Nangyayari. Makikita natin sa mga Pilipino ngayon, pagiging tamad, di ba? Makikita natin kasi kahit nga hindi foreign aid yung pag-usapan natin, nakikita pa rin natin yung dependent yung mga mahirap dun sa mga may. Meron pa ba tayong ibang mga nagagawa sa psychological na aspect? Ano po, yung colonial mentality, yung inisip natin na lower paid sa tayo kasi dun sa mga tao, tumutulong sa Tumulong sa atin. Kumbaga nagkakaroon na siguro yung produkto nila mas maganda dahil sila yung nagbibigay ng tulong sa atin. Napatunayan naman natin na hindi laging ganun yung nangyayari. Diba? So, meron pa bang ibang nagagawin sa psychological concerning sobrang dependent natin ngayon. Mas, ingat, yung dapat na temporary measure lang, naging addiction na siya. Hindi na natin mabitawan yung foreign aid. So, kumbaga para siyang relasyon na para umunlad ka, hindi pwedeng ikaw lang yung nagmamahal. Kailangan yung minamahal mo, magmamahal din. Kumbaga, hindi pwedeng nagbibigay ka lang ng foreign aid. Kailangan, kung binibigyan mo ng foreign aid, gumagawa din. Para hindi ka mag-fair. Napakagaling So, ang foreign aid ay kulang. Meron din si ano. Okay. Wait lang. Ibig sabihin ko. Sige, balikan natin yan mamaya. So ngayon, timbangin na natin kung ano nga ba yung mas nakakabigat, yung positibo o yung negatibong aspeto ng foreign aid. Sa pangkalahatang perspektiba, sa global perspective muna, nagagamit ba talaga ang foreign aid para mapunan ang feeling nito na makatulong? Kasi karaniwan na nangyayari, I take advantage yun. Siyempre, mas mayaman. Palaging akala nila talaga foreign. Tulong Talaga need. Kunwari, pero ang totoo, may mga hidden agenda. Tapos, ayun na, parang ano ba talaga yung definition natin ng napunan? Mapunan. Di ba parang mapuno or something? Isipin nila natin na ganito. Yung isang bansang nangangailangan ay isang timba. At yung foreign aid ay nasa isa pang timba. Na magka-size lang sila. So kung bibigay mo yung foreign aid, diba, kailangan puno rin. So pero ang nangyayari sa atin, makikita natin yung bibigay natin foreign aid, hindi puno. So parang hindi siya napunan. Kung napunan man, good. Pero may kaya pa silang ibigay eh. Kumbaga yung foreign aid, maganda siyang gagawin. Nakakatulong naman siya. Hindi natin makakaila. Pero, meron siyang mga negatibong aspeto at kulang pa ito. Sinulugay parang Sige. So, ano yung mga posibleng dahilan kung bakit nagiging kulang ito? Kung bakit ito nagkakaibigay ito? Siguro, kaya nasabing negatibo. Kasi yung mga nagbibigay ng foreign aid, hindi talaga nila alam ang tunay na kalagayan ng mga pinagbibigyan nila ng foreign aid. So yung kaisipan nila, nakaangkop lamang sa kanila. Yung binibigay nilang foreign aid, hindi angkop sa mga kondisyon ng mga mahihirap na bansa. Kumbaga merong problema sa donor mismo. Sa recipient, hindi man nakita natin problema.
Alam mo sa resilient. Yung maling allocation ng ng resources. Tapos meron din, ayon din sa mga research na nung panahon daw ni Marcos, sobrang taas ang binibigay ng foreign aid sa Pilipinas. Pero ang nangyayari, si Marcos mismo, yung mga recipient countries mismo, sila mismo, kinukurakot nila yung pera. Kaya hindi sila magamit ito para mapunan yung bibili nito. Ang nangyayari, hindi ito napupunan. Hindi lang naman ito nangyari sa Pilipinas, kundi sa ibang Southeast Asian countries din, at higit sa lahat sa Africa. So sa mata ng Pilipinas, sa kasalukuyan, nakatulog na ba talaga, past tense, foreign aid? Hindi naman natin ito ay kakaila kahit sabihin na natin kanina, usapan natin, kulang yung binibigay sa atin. Nakatulong naman yung mga binibigay nila kasi di ba parang dati, hindi naman sa sobrang matanda na ako. Pero dati, hindi naman katulad nung Pilipinas ngayon, yung Pilipinas. Baka may mga improvements na naman. Sa tingin niya ba yung benepisyo ng foreign aid mas mabigat kaysa sa mga negatibong epekto nito katulad ng pamumuno ng isang bansa? Kasi, bakit siguro? Hindi na kasi nga, may nagkaroon ng power over sa atin yung bibigay ng foreign aid. Saka may mga hidden agenda doon. So, hindi naman natin alam talaga kung ano ba. Siyempre, pag binigay naman yung foreign aid, kailangan magtanong pa tayo. So, ano ba yan? Tulong mo talaga yan. Baka meron. Sigurado ba? Baka may gusto Siyempre, tayong ano lang tayo, tanggap lang tayo. Tanggap lang tayo. Hindi naman tayo pwede magreklamo. Tulong na yun. Hindi naman. Ikaw, Paolo. Concerning kasi dun sa pagbibigay sa atin ng foreign aid. Minsan kasi ang nangyayari, bibigyan ka nga ng foreign aid, magkakaroon ka ng quote-unquote economic growth. Pero ang isa sa tanong doon, meron ka ba talagang freedom na ikaw yung mamuno sa iyong mga polisiya? O, di ba, napatunayan na sa mga nasabi natin kanina na minsan nawawala na ito. Minsan, paharap na sinasabi o kaya naman minsan sa colonial mentality na ginagamit ng mga Pilipino. So, dapat ba natin ipagpatuloy ang pagtanggap ng lahat ng uri ng foreign aid? Sa tingin ko, hindi naman sa pag-ano, kailangan talaga natin yung foreign aid. Pero hindi lahat ng foreign aid kailangan natin. Kasi parang pwede natin sabihin na yung ibang foreign aid, parang ano siya, parang ganito po, invasion with permission. Parang gano'n. Parang kasi hindi naman natin may pagkakailan na pwede nila tayong, parang nasasakop na rin nila tayo na konti-konti sa kanila para anong pagbibigay ng Kaya yung ibang foreign aid kasi, talagang kailangan natin, tulad ng mga technological advancements, tulad ng mga gamot sa sakit, na hindi pa na-develop ng country natin, pero yung ibang bansa, na-develop nila. Sabi ko kanina, bago tayo tumanggap, mag-aaralin muna natin kung kailangan ba talaga. Tsaka siyempre kung kaya naman natin solusyonan lang sa atin lang, ba't po tayo natanggap? Hindi naman natin parang iwasan din natin yung pumasok sa kanila. Ayun, dapat bawasan natin yung mga foreign aid. Dagdag ka lang na, okay lang naman tumanggap ng foreign aid, pero hindi dapat lahat. Ang dapat kasi, yung paunti-unti lang. Kumbaga, kung magbibigyan ka halimbawa, kunwari sa immunization programs sa bansa natin. Kasi, kaya mas epektibo na doon na lang ilaga yung foreign aid. Kasi alam mo yung kalalabasan may makikita ka talagang pinahirap naman. Kung ikukumpara natin naman sa foreign aid na para malutas yung kahirapan, ang kahirapan kasi, malawak na konsepto yan eh. Madaming mga mukayang kahirapan. Kaya dapat, hindi magiging epektibo yung foreign